In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pantawid gutom. Pag tayo naglalakbay, may dala-dala tayong mga pagkain. Yung dala-dala nating pagkain, hindi naman magarbo, hindi naman first class. Pero may tatawid tayo kasi yun ay pagkain na kailangan natin papunta sa ating pinupuntahan. Lalo na kung medyo mahaba, malayo. Halimbawa, tayong mga Kapampangan, mahilig mag-pilgrimage sa Pangasinan, sa Our Lady of Manawag. O yan, nung bata ako, pupunta kami sa Antipolo. O marami pa ngayon pinupuntahan mga pilgrimage sites. Especially pag feast day nila, fiesta o summer. Usually, kahit yung nanay ko, may dala-dalang sandwich. Kahit nagpapacheck up kami ng Manila, may dala-dala sa sandwich. Tubig. Minsan nga kami, mas practical. Huwag ka nang magbaon kasi bili na lang tayo along the way, di ba? Mayroong mga convenience store. Pero yung matatanda, sanay naman na magbaon. Minsan nga, may baon pang nilagang itlog. Mga kabataan, chichirya. Our prayer today is a prayer that does not ask for more than what we need today. Give us this day our daily bread. Ang aming kakanin pang araw-araw. Yung hindi pang fiesta, hindi pang birthday, hindi pang wedding anniversary. Pang araw-araw. Yung ordinaryong pagkain. Yung pantawid gutom. In our old days, Lolo and Lola would always bring provisions along our long trips. Ang chapel, ito yung kanilang sentro. Pero mayroong mga reliyon na hindi Katoliko, pero Kristiyano, mga born again, mga Protestante, mga Jewish, ito lang yung sarila, lamesa ng salita ng Diyos. Meron silang wala. Yung lamesa ng katawan at dugo ni Kristo. This is my body. This is my blood. Do this in memory of me. For I received from the Lord, I must also pass it to you. On the night he was betrayed, he took bread and gave thanks. He broke the bread and gave it to his disciples. This is my body. This is my blood. The blood of the covenant which pours out to many. In Mark chapter 14. Nakita nyo, dalawang lamesa. Lamesa ng salita ng Diyos at lamesa ng katawan at dugo ni Kristo. Ang salita ng Diyos at ang katawan ni Kristo. That's why we always pray that we always have our nourishment in our souls to hear the Word of God and to receive communion. Kaya sa ating charismatic prayer meeting, kung tingnan nyo yung prayer meeting, hanggang sa salita ng Diyos. Meron tayong Bible sharing, meron tayong Bible study, meron tayong prayer meeting. Pero nagiging ganap ang ating pananampalatayang pagsamba pag tayo ay may Eucharistia, ang ating salita at ang katawan ni Kristo that nourishes us. Kaya nga itatawid natin ito sa ating kaluluwa ang dalawang mahalagang sangkap ng ating pagtawid. Di ba sa bahay ganyan din? Pinapakain tayo ng magulang natin ng pagkain, pero habang kumakain tayo, nagikinig tayo sa mga sinasabi ng magulang. Anak, huwag niyong pabayaan pag-aaral ninyo. Anak, gumising ka maaga bukas, tumulong ka sa nanay mo. Anak, ganun ang gawin mo. So we are nourished not only physically sa bahay, sa lamesa natin sa bahay, habang nagsasalita ang ating mga matatanda, tayo din ay nagagabayan. Minsan may isang tatay, kasama niyang kanyang anak, tumatawid sila sa malaking ilog.
Kaya lang yung ilog, medyo lumaki yung tubig kasi umulan. Wala pa silang tulay. Parang yung tulay siguro nila, kamukha nung tulay sa Isabela, yung nasira. Nasira yung tulay nila. So dumadaan sila, naglalakad sila physically. Kaya lang tumas yung ilog hanggang dito. Mabuti na lang yung tatay nila, matangkad, no? Kamukha ng ating MHC. Matangkad siya, kamukha ni Willie. Tapos yung tumatawid na sila, sabi ng tatay, "You hold on to me." Humawak ka sa akin, anak. Tatawid tayo. Malakas yung alon. Sabi nung bata, yung anak niya, "Dad, you hold on to me." Ikaw yung humawak sa akin. Eh, sabi ng tatay, malapit na silang pumunta sa malalim. Ano ba naman pagkakaiba ng humawak ka sa akin at ikaw naman gusto mo ako yung hahawak sa'yo? Sabi ng bata, with all his good reasoning, "My hands are so small and they are so weak. Hold on to me, Father. Your hands are stronger. I know you will never let go of me." Tay, ikaw yung humawak sa akin sa pagtawid natin. Kasi malit lang yung kamay ko at saka mahina ako. Pero pag ikaw ang humawak sa akin, mas malakas ka sa akin at siguradong hindi mo ako bibitiwan. Ito ang ating mabuting balita. Ang ating balitang mabuti na gives us pantawid, gutom. Our journey, our provision along the way. Give us this day our daily bread. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.